Sa video na to, i-share ko sa inyo kung paano magsimula sa Shopee at sa TikTok. So for the last 3 years, I've helped over 500 stores scale their sales in Shopee and TikTok to over 7 figures. At ginawa ko yan while also growing my own stores to millions and millions of sales. I-share ko sa inyo ang pinaka-effective na paraan para magsimula sa Shopee at sa TikTok. Ito yung eksaktong system na ginagamit namin sa Ecom Accelerator to help clients mula sa RTW niche, beauty and wellness, consumables, at marami pang iba para maabot ang highest na sales nila. Sobrang haba ng video na to kasi I made it as detailed and as comprehensive as possible. Kaya make sure nakatutok ka ng mabuti at nagtitake ka ng notes. I'm gonna walk you through every step of the way mula sa pagsiset up ng account, paghahanap ng winning product, at pagsiset up ng ads at mga affiliates mo para makapag-generate ka na ng sales. At by the end of this video, makakakuha ka na ng roadmap to start your e-commerce journey and generate millions in sales. Kasi kung pwede lang ako bumalik sa first day ko sa e-com journey ko, I could have avoided all the mistakes na ginawa ko sa journey ko and saved myself hundreds of thousands. Parang na-shorten ng months yung trial and error ko. This is my gift to you. It's free and make the most out of it. Ready ka na? Let's go! Maraming nagtatanong sa akin sa comment section na galing sa mga sellers kung ano nga ba dapat yung mga tamang pricing, tamang strategy, at tamang atake pagdating sa e-commerce. Kaya sa video na to, nakaisip ako ng isang magandang topic. If I had to start from zero, ano yung gagawin ko? Kasi akala ng mga sellers, pagdating sa pagbebenta sa e-commerce, it's about being the cheapest in the market. Pero in reality, hindi na yan ang labanan ngayong 2026. If you want to win in e-commerce, you need to have the right direction, right strategy, right pricing, and the right products. At yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. So bago ka pa gumawa ng store, kailangan meron ka munang produkto na binebenta. Pero I want to take you one step further back. Saang niche or saang category ka dapat lumaban. Ang hahanapin ko na category ay may consistent na demand, mababang return rate, at hindi pa masyadong oversaturated ang market so that I can still build my brand. Hindi yung mga trend na mawawala sa susunod na buwan. Para malaman ko to, I'm gonna use tools like Kalo Data, Shopee Search Insights, and TikTok Trends to know kung ano ba yung mga category na sobrang lakas ng benta. That way, meron akong concrete na data kung magkano ba yung mga benta ng ibang store sa category na gusto kong pasukin. Ngayon na nakapili ka na ng category, kailangan mo naman pumili ng produkto. Kasi this is one of the biggest mistakes na ginagawa ng mga sellers. Akala nila, kasi nandito ako sa category na to, lahat ng produkto ay dapat kong ibenta. Pero in reality, you only need to select a few winning items. The fewer the products that you have, the more focus you're gonna have to promote those products. Para mahanap mo kung ano yung produkto para sa'yo, 4 na bagay ang tinitingnan ko. Number 1, does it solve a big problem or satisfy a great desire? Kasi kung gusto mong makabenta ng marami at makabuild ng malakas na brand, kailangan mong masagot ang isa sa 2 bagay na yan. Without it, wala kang consistent na benta. Number 2, magaan ba ito at mabilis i-ship? Isa sa mga aspekto na hindi nababantayan ng mga sellers ay yung mga OPEX at packaging costs. Mula sa bubble wrap, air column, parcel, tape, waybill, lahat yan dumadagdag. So kung maghahanap ako ng product, I want to find a product that is small and easy to ship out. That way, malaki yung margin ko at konti lang ang magiging expense ko sa packaging. Number 3, may scalable potential ba yung products? Meaning, kapag bumibenta ng store ko, can I add more products similar to the items that are already selling and trending? For example, nagbebenta ako ng kutsara. Is it scalable in the sense na I can add forks, knife, sets, everything? That way, I have more room for growth. Number 4, sapat ba yung profit margin sa produkto na to based sa mga competitors ko? That way, I have more room to invest in marketing and ads. Wag na wag mong pipilitin ibenta yung produkto if it doesn't satisfy the 4 things that I mentioned. At kung na-check mo yung lahat ng criteria na yan, ibig sabihin, may winning product ka. At kapag nahanap mo na yung winning product mo, kailangan mo magpresyo ng tama. Dahil kung mali yung pricing mo, sayang lang lahat yan. Which brings us to the next part of this video, which is kung papaano ko nga ba dapat magpresyo ng tama. The rule for pricing is actually quite simple. You need to have room for profit, budget to invest in marketing,
and be competitive. Ito yung simpleng 4 steps na pwede mong gawin para tama na ang pagpresyo mo. Number 1, alamin mo muna kung magkano ba ang gastos mo. Hindi lang yung COGS mo, but you also need to take into account platform fees, OPEX, advertising expense, at marami pang iba. For example, 100 pesos yung puhunan mo sa isang item. Kailangan mo maglaan ng 25% sa mga platform fees, 5% sa OPEX, 12% sa tax, and at least 15% sa marketing. If you add all this together, umaabot na sa 57% ang cost mo without making a single pesos yet. And this is the biggest mistake that sellers make. Nagprepresyo sila sa kanila kinakalculate kung magkano yung natitira sa kanila. Pero the right way of doing it is alamin mo muna kung magkano ang expenses mo, saka mo ayusin ang presyo mo. As a general rule, right now sa e-commerce, 2x COGS is usually the bare minimum. Meaning, sa example na binigay ko sa inyo, sa 100 pesos na puhunan, you need to be selling it for at least 200 pesos. And that right there is the minimum. Number 2, kapag nagprepresyo ka, hindi ka dapat nakabase lang sa competitors mo. You also need to think about your brand, your products, at yung perceived value na gusto mong makuha ng customers mo. Kasi the higher you price, the more room you will have to invest in marketing and ads. Number 3, and this is perhaps one of the most important, is dapat hindi ka nakatingin sa per order basis. You need to look at data like retention rate and average cost per order. Kasi ito yung nagsasabi sa'yo kung magkano yung kinikita mo on an average customer lifetime value, hindi lang sa unang order. Imbis na nagdi-discount ka para mas mura ka sa competitors mo, you need to think about how you can increase the perceived value of your orders. Dito na pumapasok yung mga bundles, mga free gift, mga add-ons. Things that make your customers buy more, that way mas malaki rin ang kinikita mo. And number 4, price to run ads. Kasi hindi nyo alam kung gaano karaming sellers yung nakikita ko at nakakausap ko na kapag tinatanong ko magkano ba yung ad spend mo or magkano yung budget mo, ang sagot nila ay wala. Kasi sobrang liit ng margins. You must price your item with enough room for you to run ads. Kasi kung hindi ka nag-run ng ads, sobrang laki ng potential na iniiwan mo on the table. At dito na pumapasok ang next na punto ng video na to. And that is branding is no longer optional. It is a must. This is one of the biggest mistakes that sellers make. Yung mindset pa rin nila ngayon, sino ba yung pinakamura? Pero sinabi ko na yan sa simula. Ngayong 2026, hindi na yan ang laro. Ang labanan ngayon sa e-commerce ay branding. Kung malakas yung brand mo, kaya mong ibenta yung item mo ng 5 times, 10 times, or even 15 times the cost. Kung di ka naniniwala, tingnan mo yung mga brands like Hydro Flask and iPhone. Even though sobrang mahal ng items nila, binibili pa rin yan ng mga customers. Kasi hinahanap nila yung tamang market, nag-build sila ng social proof, at nag-build sila ng tiwala around the brand. And it actually makes the customer want it more. Now, pag-usapan naman natin kung paano nga ba mag-build ng brand sa TikTok or sa Shopee. Apat na bagay lang yan. The first one is you need to have professional photos and videos. Kung gusto mong iparating sa mga customers mo that your brand is reliable and high quality, your photos and videos should reflect that. Pangalawa, consistent brand identity. Whatever you post sa store mo, it needs to be consistent with the brand that you're trying to build. Kasi kung sobrang daming iba't ibang kulay, iba't ibang product, iba't ibang pangalan, nagmumukha nilang sari-sari store yung e-commerce store mo. Pangatlo, social proof. Dito na pumapasok yung mga reviews, mga testimonial, and mga content about your brand. Kahit na bago pa lang yung store mo, pwede ka nang kumuha ng reviews from other people. And the most important part pagdating dito is you need to be intentional. Actually, sobrang dami mong pwedeng gawin para ma-build yung social proof at yung reviews sa store mo. And I have a full video which I'm going to leave in the comment section na pwede mong panoorin right after this one. Which brings us to point number 4, and that is storytelling. Behind your brand, there needs to be an identity and a story that is relatable to the customers. Tandaan mo ito, kung sa branding ka nag-focus, hindi ka nakikipagtalo sa presyo. Nakikipagtalo ka sa branding ng ibang tao.
Which brings us to the next point, which is you need to start now and optimize later. Sobrang daming sellers na uubos ang oras. Yung perfect na produkto, perfect na brand colors, perfect na logo. Kaya ang ending, never silang nagsisimula. Pero ito yung sasabihin ko sa'yo. In e-commerce, there's no such thing as perfect. At kung hihintayin mo pa yung perfect moment na yan, mawawala ang opportunity at mapag-iiwanan ka ng ibang tao. Kasi in e-commerce, timing is everything. The earlier you start, the more momentum you're going to gain. Ang goal for 2026 should be action over perfection. Mag-umpisa ka ng magbenta, mag-run ng ads, gumawa ng content. That way, slowly but surely, nakikilala na ang store mo. And then along the way, you can fix and tweak and optimize every single detail. And the beautiful thing about starting fast and starting messy is that alam mo kung ano ang dapat mong ayusin after doing it. For example, nag-launch ka ng campaign and mababa yung conversion rate mo. You'll already know that conversion rate is the bottleneck of your store. Pwede mong ayusin yung mga pictures mo, yung presyo mo, yung mga offer mo. So instead of fixing everything, trying to make it perfect, the data tells you exactly kung ano ba yung mali sa store mo o kung ano yung dapat mong ayusin. Now, after mong i-launch yung store mo, we need to talk about how you're going to build your store and drive sales sa store mo. Kasi this is the bottom line. If you want to get sales, you need traffic and you need eyeballs on your product. At dito na pumapasok ang traffic. And there's only really 3 ways to get traffic. Number 1, ads. Number 2, affiliates. And number 3, organic content. And honestly, if you're asking me, my personal favorite is affiliate marketing. It's a game changer kasi it builds trust, visibility, and perceived brand value. And to make affiliate marketing work for you, instead of waiting for affiliates to reach out to you and i-promote yung product mo, you need to be proactive. Ikaw na yung maghanap ng affiliates. Ikaw na yung mag-reach out sa kanila at ikaw na yung mag-collaborate sa kanila. And once nakakuha ka na ng momentum from affiliates at alam mo na yung mga content na gumagana sa store mo, dito na pumapasok yung paid ads. At yung kailangan mo lang bantayan dyan ay yung profit mo relative to the ROAS that you are getting. Kasi kung susundin mo ang lahat ng tinuro ko sa video na to, tamang presyo, tamang strategy, at malinaw na direction, ads will not be a problem at hindi ka malulugi. Okay, now let me give you guys a recap. Napag-usapan natin yung niche, produkto, branding, affiliate, and action. By doing all this, I guarantee you, mas malaki ang chance mong sumabog ngayong 2026. I'm not saying that it's going to be easy or fast. Pero kapag gagawin mo ang lahat ng bagay na to consistently, I promise you, susunod ang resulta. Hindi ka ba nagtataka kung bakit yung mga products mo, even though mas mura at mas maganda yung quality, mas malaki pa rin yung benta ng mga competitors mo na mas mahal? Katulad na lang ng mga big brands like iPhone and Starbucks na kahit sobrang mahal, sobrang dami pa rin bumibili. Ang sagot dyan ay isang bagay lang. At ito ang topic natin today, which is reviews. This is the single biggest thing that brings you the most ROI without you spending an extra peso. And aside from that, bibigyan din kita ng tamang sistema so that you can start getting reviews intentionally and start charging prices like iPhone and Starbucks. Ready ka na? Let's go! Before pa tayo magsimula, ito ang pinakakailangan mong tandaan na bagay. The reason that they buy is because may tiwala sila sa store mo. Kung hindi ka naniniwala sa sinasabi ko, let me give you an example scenario. May dalawang store na nagbebenta ng water jug. Si Store 1, they're selling the item for 200 pesos pero walang reviews. Si Store 2 naman, they're selling it for 250 pesos at meron silang libo-libong reviews. Now, let me ask you this. Kung binigyan kita ng option, kanino ka bibili? If you're like me, I'm sure ang pipiliin mo ay si Store 2. Bakit? Simple lang. Because mas maraming reviews, mas trusted si store, mas sigurado ka na hindi ka masascam. Kaya tandaan mo, reviews is how you build your brand. Hindi yan about sa logo mo or yung sa packaging mo. Most importantly, it's about how you build trust through reviews and ratings. And I'm not just speaking about static reviews. Yung mga video reviews, affiliate reviews, lahat yan counted din. At yan makikilala yung branding mo. Ngayon, alam ko na yung iniisip mo. Iniisip mo na, alam ko na yan, importante yung reviews. Wala ka namang sinabing bago. At tama ka, alam mo na yan. Pero this is the reality for 99% of sellers. Hindi nila binibigyan ng tamang value or halaga
yung reviews. They're not intentional pagdating sa pagkukuha at pagkagather ng mga reviews. Kasi akala ng mga sellers, wala silang pwedeng gawin or kailangan gawin kasi kusa namang binibigay yan ng mga buyers mo. Kaya ang ending, mas nalalamangan ka ng mga sellers who prioritizes and invests in reviews. Now, kung hindi ka pa rin naniniwala, tingnan mo kung saan napupunta yung oras mo araw-araw. Nagpiprint ka na ng waybill, nagpapack ka pa ng orders, ikaw pa yung customer service. Dagdagan mo pa ng finance, inventory, pag-order ng stocks. Lahat ng mga bagay na yan, importante. Pero let me be honest with you, yung mga yan, trabaho yan ng mga operators, hindi ng isang owner. Bilang owner, ang oras mo ay dapat napupunta sa mga bagay na magbibigay ng pinakamalaking growth sa store mo at sa brand mo. And that right there is the reviews. Now, para mas ma-realize mo pa kung gaano ka-importante ang mga reviews, bibigyan kita ng 7 reason. Reason number 1, reviews replaces physical inspection. Kasi right now, with the age of online selling, buyers can no longer check the physical products. So yung mga reviews mo, yan na yung physical inspection ng mga buyers mo. The more positive reviews that you have, the more trust ang makukuha ng mga buyers mo. Reason number 2, reviews are social proof. The more people buy from your brand, the more proof it builds for your store. Tulad na ng iPhone, the more people buys it, the more people wants it. Reason number 3, reviews beats advertising every time. Pwede mong i-promote yung product mo sa mga ads mo as one of the best products, cheapest price, highest quality. Pero kung wala kang reviews, hindi pa rin maniniwala ang mga customers mo. On the other hand, kapag sobrang dami mong reviews, kahit wala ka pang advertisement, your customers will bring customers themselves. Kaya before mo pang isipin, how can I improve my ads? I want you to first think, how can I get more reviews? Reason number 4, reviews compound. One of the biggest advantage ng reviews ay hindi siya nawawala. Unlike sa ads, kung tapos ka nang mag-promote, automatically humihina na yung products mo. Pero with reviews, it builds and builds and builds over time. Dumadami yan ng dumadami, lumalakas ng lumalakas. Reason number 5, reviews builds pricing power. Tulad na ng iPhone at ng mga competitors mo, they can dictate the price kasi sobrang dami nilang reviews at sobrang laki ng social proof. Kaya if nahihirapan kang itaas yung presyo mo, I want you to think, maybe kulang yung reviews mo or kulang yung proof na na-build mo. Reason number 6, and this is one of my favorite, is that reviews are a barrier to entry. Kung gusto mong maiba sa mga competitors mo at magkaroon ng product na hindi kaya gayahin ng ibang tao, hindi ka dapat sa produkto nakatingin. Dapat nakatingin ka sa reviews na nabibuild mo. Kasi the more reviews that you get, the harder it is for your competitors to compete with you even if mas mura ang item nila. And last, but definitely not the least, is that reviews is the decision maker. At the end of the day, whether bumili ang customer mo or hindi, it all comes down to the reviews that you have. The stronger it is, the more that you have, the more likely your customers will buy. And the less that you have, the more chances na maghahanap yung customer mo ng mas trusted na store at brand. Now, kung hindi ka pa rin kumbensado, I want to explain the math behind this equation. Ang tawag ko dito ay ang leaky bucket equation. Imagine mo na lang na yung store mo ay isang balde. Yung ads at yung affiliates mo, yan yung tubig na binubuhos mo for traffic. Pero kung butas yung balde mo, meaning mababa yung conversion rate mo dahil walang trust, kaya ending, nasasayang lang yung bawat piso na ginagastos mo sa ads. Now, let's look at the numbers. Sabihin na natin na gumastos ka ng 100,000 sa ads. Yung conversion rate mo ay 1% lang. Oo, may kinikita ka dun, pero sobrang konti. Now, let's say na i-shift natin ang focus mo from ads to reviews acquisition. Nag-incentivize tayo para makakuha ng mas maraming reviews and naging intentional tayo. Ending, tumami yung reviews mo at tumaas yung conversion rate mo. From 1%, naging 2% yung conversion rate mo. I know, mukha siyang maliit. Pero in reality, I want to show you kung gaano ka-powerful ang 1% na nadagdag mo sa conversion rate. By simply increasing your conversion rate by 1%, dumodoble ang order mo without you spending a single extra peso on ads. Ngayong alam mo na kung gaano ka-importante ang reviews, gusto naman kitang turuan kung paano mo ito magagamit to make it the greatest asset of your store.
You need to be intentional and you need to have a proper system. Ito yung tinatawag ko na review flywheel. Kung bago pa lang ang store mo or may produkto ka na bagong upload pa lang, ito yung dapat mong ginagawa. Kailangan nagbabagsak presyo ka muna para pumasok ang orders. Ang habol mo dito ay hindi profit, kundi reviews. Kasi yung reviews na yan yung magiging foundation ng store mo. At dito, mahalaga yung target mo. Hindi sapat ang 10 or 20 na reviews. You need to aim for hundreds, if not thousands of review. Now, how can you be intentional sa pagkuha ng reviews? There are tools in Shopee and TikTok called Review Prize. Ito yung incentive na binibigay mo sa mga customers mo to leave a positive review sa store mo. And almost 90% of sellers in e-commerce don't use this powerful tool. So yung review price na binibigay mo can be in the form of cashback or discount sa next order nila. At ang kagandahan dyan is that your customer not only leaves a positive review but also plans their next order sa store mo. Tapos you can also take it a step further. Pwede ka mag-iwan ng simpleng note sa parcel asking for a positive reviews mula sa customer mo. And in return, pwede mo sila bigyan ng freebies or discount. By doing this, you not only get more reviews, but you also builds brand loyalty and retention sa store mo. And that right there is the single biggest ROI na pwede mong gawin sa store mo. Aside from getting reviews, there's also review management. Ito yung parte na even more sellers don't pay enough attention to. Review management is basically how you respond to negative reviews. Kasi yung parte na yan, nakikita rin yan ng mga customers mo. Kung generic lang yung mga sinasagot mo sa negative reviews, automatically, bumababa ang trust ng mga customers mo. On the other hand, kapag nakita nila na diligent ka at active sa pagre-reply sa mga negative reviews, you'll be able to build more trust to your customers kasi alam nila na kung magkaroon man ng problema yung orders nila, ay hindi mo sila iiwanan sa ere. Vouchers, parcel notes, repeat order incentives, at magandang review management. And kung mabibuild mo ang machine na to consistently and intentionally, yan na ang magiging review flywheel mo. The more orders that comes in, the more reviews that you get, and the more reviews brings more orders and paulit-ulit na yan. And by doing that, nagiging systematized na ang pagkuha mo ng reviews at hindi ka na nanguhula. Alam ko, sobrang dami sa inyo ang takot gumamit ng ads. Sinubukan nyo naman, naglagay kayo ng budget, may gastos, pero walang benta. And I'm here to tell you na hindi ads ang problema. Alam mo kung ano yung problema? Wala kang tamang sistema. At kung hindi ka naniniwala sa akin, I want to ask you this. Ano ba ang strategy mo sa ginagawa mong ads campaign? May specific ka bang sinusunod na guidelines or nanguhula ka lang? Dahil kung nanguhula ka lang, para kang nagsusunog ng pera at nasasayang ang potential ng store mo. Now, before natin pag-usapan ang strategy na ibibigay ko sa inyo, gusto ko muna ipakita sa inyo ang resulta. Here are just some of the results that we were able to get using this exact system. At alam mo ano ang pinakamaganda dyan? Kahit na complete beginner ka pa lang, kapag susundin mo ang sistema na ito, I guarantee na makakapag-launch ka ng successful ads campaign na profitable at nakakapag-generate ng sales. At alam mo ba, yung ads na yan ang bread and butter namin. The best way that we use to increase traffic and sales for any stores. Yan mismo ang ituturo ko sa inyo mula sa basic understanding ng mga metrics, common mistakes na dapat mong iwasan, at ang mga best scaling strategies para makapag-scale ang store mo into millions and millions of sales. At huwag na huwag kang magsiskip kasi sa gitna ng video na to, ibibigay ko din sa inyo ang ROAS calculator na magtuturo sa inyo kung paano makalculate ang break-even ROAS ng store mo. At yung break-even ROAS na yan ang pinaka-importanting numero na dapat mong malaman bago ka gumastos ng pera sa ads. At ito ang isa sa pinakamalaking mistake na ginagawa ng mga sellers na nagre-run ng ads. Hindi nila alam ang break-even ROAS nila, kaya ang resulta, nalulugi sila. Now, ready ka na? Wait lang. Before tayo mag-start with the actual strategy, gusto ko munang malaman mo ang mga data na dapat mong binabantayan. Dahil kung hindi mo alam ang mga data na to at hindi mo binabantayan, para kang nagmamaneho ng bulag. You're basing judgment on emotion and not actual figures na magpapaganda ng resulta mo. Metric number 1. ROAS basically stands for Return on Ad Spend. Ito yung kung magkano ang nakukuha mo pabalik sa kada peso na pinapasok mo. So for example, nagpasok ka ng piso and your ROAS is 10. Ibig sabihin nun, 10 pesos ang bumalik sa'yo sa ads na ginawa mo. So naturally, the higher the ROAS,
the better. And I'm sure, alam mo na to kasi ROAS ang isa sa pinaka-binabantayan ng mga sellers. Which brings us to metric number 2, CTR or click-through rate. Ito naman yung data na nagsusukat kung gaano ka-effective ang ads mo sa pagkuha ng attention ng mga buyers. Yung data na CTR, yan yung nagsasabi sa'yo kung kamusta ba ang creatives mo, yung photos mo, at yung mga videos mo. Ang susunod naman ay ang metric 3 or ang conversion rate or CTR. Ito naman yung data na nagsusukat na sa loob ng lahat ng pumindot ng ads mo, ilan ang bumili. Kapag mababa yung conversion rate mo, meaning nun there is a problem with your offer. Ang susunod naman ay ang metric 4 or cost per order. Ito yung data na nagsasabi sa'yo na magkano ang ginagastos mo para makakuha ng isang order base sa ads na nirun mo. This data tells you how profitable or gaano ka-efficient ang ads na nirun mo. The lower the cost per purchase, the better. Kasi ibig sabihin nun, mas malaki ang kinikita mo at mas maliit ang binabayad mo sa kada order na nakukuha mo. Sobrang importante na malaman mo muna ang mga metrics na to because it tells you where you need to focus on at malalaman mo din kung ano yung mga magandang performance sa hindi magandang performance na ads. Dahil alam mo ba, sobrang daming sellers nagkakamali sila hindi sa paggawa ng ads, pero nagkakamali sila sa pagtanggal or pag-adjust ng ads. At kung gusto mong maging successful sa paggamit ng ads, kailangan mong malaman at isapuso ang 4 na metric na ito. Ngayon na alam mo yung 4 na metrics na yan, kailangan naman natin siyang i-combine. Itong template na to ang gagamitin mo para malalaman mo ang eksaktong problema ng ads mo. Kung mataas ang CTR mo at mataas din ang conversion rate mo, ibig sabihin yan, congratulations, maganda ang ads mo. Kung mataas naman ang ROAS mo at mababa ang cost per order mo, yan ang indicator na ready na mag-scale ang ads mo. Dito na papasok ang scaling at increasing ng budget. Kung mataas naman ang CTR mo at mababa ang conversion rate mo, ang ibig sabihin naman yan is that your ads is okay, pero you have to improve it first before scaling para hindi ka nalulugi. Kung mababa naman yung CTR mo at mataas yung conversion rate mo, ibig sabihin yan, maganda ang offer mo pero hindi naaakit ang customer sa product images mo. Hindi siya masyadong engaging at hindi siya kiniklik ng mga customers mo. Ang ibig sabihin yan, ang kailangan mong ayusin ay yung mga product photos, product videos, and you need to invest. That way, mas gaganda palalo ang resulta ng ads mo. At ngayon, kung mababa naman yung click-through rate at conversion rate mo, ibig sabihin, malaki ang problema. And usually, ang ibig sabihin yan ay kailangan mong ayusin ang creatives mo at ang offer mo. Sobrang simple lang ng matrix na to, pero sobrang powerful kapag kinagamit mo yan every single week to analyze your ads. Kasi by using this, hindi ka na nanguhula sa ads mo. Malinaw na kung ano yung dapat mong gawin at ano ang dapat mong ayusin. Ngayon na alam mo na yung mga metrics na dapat mong binabantayan, pag-usapan naman natin ang break-even ROAS. Ito yung ROAS na kailangan mong makuha para hindi ka nalulugi sa paggamit ng ads. To get your break-even ROAS, meron kaming sobrang simple na formula. 1 divided by your profit margin. So for example, ang profit margin mo ay 25%. So it's 1 divided by 25%. Meaning, ang break-even ROAS mo ay 4. Pero break-even pa lang to. At gusto nating kumita. So kailangan mong doblehin yung 4 into 8 at yan ang kailangan mong nakukuha na ROAS. Now, ngayon pa lang gusto ko nang gawin mo yan. Kunin mo ang top 5 products mo, i-compute mo yung profit margin at kunin mo ang break-even ROAS ng kada product na yan. At kung gumagamit ka na ng ads, tingnan mo yung ROAS na nakukuha mo. Pasok ba siya sa break-even ROAS? If not, baka may kailangan kang ayusin. And if yes, you are ready to scale. At kung hindi ka pa gumagamit ng ads at gusto mo nang simulan, meron ka ng baseline na dapat nakukuha mo na ROAS para hindi ka nalulugi. Sa dulo ng video na to, may ibibigay ako sa inyo na ROAS calculator. So be sure na abangan nyo yan kasi sobrang powerful ng tool na yan. Ngayon na alam mo na yung mga metric na dapat mong binabantayan at alam mo na din ang break-even ROAS mo, ready na tayo gumawa ng ads mo. Ang sistema namin dito ay sobrang simple lang at ginawa naming simple yan kasi for ads, ayaw natin maging complicated yan. Ang ituturo kong strategy sa inyo ay sobrang simple lang and I specifically designed it that way kasi sobrang daming coaches at guru sa e-commerce. Nagtuturo sila ng mga secret ad system na sobrang complicated at hindi mo na naiintindihan. At ang nagiging resulta niyan, nalulugi ang mga seller. Kaya ang sistema na ituturo ko sa inyo, sobrang simple lang, sobrang straightforward, at kaya mong gawin kahit wala ka pang background sa ads. Magsiset tayo ng maliit na budget pero malawak na testing. Step 1,
gumawa ka ng individual ad for each of your top 5 products. Huwag mo munang pansinin yung group ads or store ads. Individual products muna para malinaw sa atin kung ano yung ads na gumagana sa mga ads na hindi gumagana. Step 2, set the target ROAS double of your break-even ROAS. So kung ang break-even ROAS mo ay 4, you need to set your ads at 8. Step 3, you need to set the budget of the ads at 200 pesos per day. Nasa testing phase pa lang tayo ngayon, so ayaw natin maglagay ng malaking budget. 200 lang muna para masubukan natin at makita natin kung anong ads ang magiging maganda ang performance. By setting this small budget, nasisigurado rin natin na hindi tayo malulugi sa mga ads natin na hindi maganda. Step 4, i-launch mo na yung 5 individual ads at huwag ka munang gagalaw ng iba pang bagay. After mo i-run yung ads mo, importante na hindi mo yan galawin for at least 3 days. You need to give time to the algorithm to find the right audience. Kapag minadali mo ang adjustment, lalong papangit ang resulta. After 3 days, dyan na tayo mag-a-adjust. Pumunta ka sa ads dashboard mo at tingnan mo ang mga ginawa mo na ads. Meron lang yan 2 category. Number 1, sobrang baba ng ROAS na nakukuha mo relative to your target ROAS. So for example, ang sinet mo na target ROAS ay 8, pero ang nakukuha mo lang ay 1 or 2. After 3 days, you have to decide kung tatanggalin mo na ba ang ads na to dahil nalilugi ka dyan. This is usually a strong indicator na may problema sa ad setup mo at may kailangan kang ayusin, at babalik tayo dun sa 4 na metrics na kailangan mong bantayan. Category number 2. Ito naman yung mga ads na naaabot or malapit nang maabot ang target ROAS na sinet mo. So same example, 8 yung target ROAS mo at nakakuha ka ng 6, 7, or 9 na actual ROAS. Ito ay isang magandang sign at ang dapat mong sunod na gawin ay dagdagan ang budget. Pero tandaan, pag nagdadagdag ka ng budget, dapat maliit lang. And after the 3-day check, malinaw na ang litrato. Yung mga mababa sobra ang ROAS, i-delete mo na, at yung mga maganda at may potential, pwede mo nang dagdagan ng konti ang budget. And then after 1 week naman, dito na ang pangalawang checkpoint at mas malalim na ang gagawin natin. Dito na natin titingnan yung conversion rate at yung click-through rate, at dito natin gagamitin ang matrix na tinuro ko sa inyo kanina. Usually, there's only 3 scenario na nangyayari. Scenario 1, below 2% ang click-through rate na nakukuha mo after 1 week. Ibig sabihin yan, hindi attracting ang ads mo at kailangan mong ayusin ang product page or product videos mo. You need to start optimizing your creatives, at kapag ginawa mo yan, mas gaganda ang magiging performance ng ads mo. Scenario 2, mababa ang conversion rate mo. Ang dapat mo namang gawin dito ay i-optimize ang offer at ang pricing mo. Kasi ang ibig sabihin ng mababang conversion rate, marami namang pumapasok pero wala masyadong bumibili dahil may problema. At kung gusto mong gumanda yung ads mo, yan ang kailangan mong ayusin. Scenario 3, mataas ang click-through rate mo at mataas ang conversion rate mo pero mababa ang ROAS na nakukuha mo. Usually, this is a pricing issue. Mali ang pagkapresyo mo. By the way, ganito ko sineset ang ads dashboard ko. That way, nakafocus lang ako sa mga importante na metrics na dapat kong binabantayan. Now, let's have a mini exercise para mas masubukan nyo at mas maintindihan nyo pa to lalo. For example, sa product ads na to, ano sa tingin nyo ang problema? Ready ka na? Ang problema ng ads na to ay ang CTR. Dahil sobrang taas ng conversion rate na nasa 15%, as seller, ang focus mo dapat ay mas magparami ng mga nagkiklik ng ads mo. If mapapansin nyo, almost 100 ang ROAS. Sobrang ganda ng conversion rate at alam natin na bumibili ang customer natin. So our goal is to bring as many eyeballs to the ads, to the product as possible. Pero kung mababa naman ang margin mo, ang kailangan mong gawin ay tanggalin na yung ads. Ganun lang kasimple ang dapat mong gawin. Walang secret formula, walang secret strategy, just data-driven analytics. At kung sundin mo to ng mabuti, you will get better results than 85% of sellers na gumagamit ng ads. Now that alam mo na ang tamang sistema sa pag-setup ng ads, pag-usapan naman natin ang mga common mistakes na dapat mong iwasan. Kasi kahit na may sistema ka na, sobrang daming pitfalls pa rin ang ginagawa ng mga sellers at nalulugi sila dahil dyan. Mistake number 1, ina-adjust na yung ads kahit kulang pa ang oras ng testing phase. Ito yung pinaka-common na ginagawa ng mga sellers. Gumawa sila ng ads, hindi sila mapakali at ina-adjust na nila
after 1 or 2 days. And that is a big mistake dahil ads run on algorithms and you need to give the algorithm enough time para mahanap ang tamang audience at tamang demographic para sa'yo. Kapag paulit-ulit mong binabago ang setting mo, ang target ROAS mo at ang budget mo, mas lalong papangit ng papangit ang resulta mo. So remember, as a general rule of thumb, usually 3 days and 1 week ang checkpoint mo para pwede mo nang galawin ang ads. Mistake number 2, naglalagay agad ang mga sellers ng malaking budget kahit hindi pa proven ang ads. Sobrang daming sellers nag-run ng ads, may pumasok na orders, nilalakihan agad ang budget. Masyado silang na-excite kaya ang resulta, yung mga pangit na ads, nakakakuha din ng malaking budget at nagsusunog. Kaya even though maraming orders ang pumapasok dahil sa sobrang laki ng budget at sobrang laki ng ad spend, nalulugi pa rin si seller. Tulad ng sinabi ko sa una, if you want to be successful, you need to be patient and you need to set your budget at 200 pesos only. Kailangan mo munang makahanap ng proof that your ads work. And after that, that's the moment that you scale. Mistake number 3, lahat ng products ay ginagawan ng ads. Ito yung mistake na laging ginagawa ng mga beginner na sellers. Iniisip nila, gusto kong makabenta, gagawan ko ng ads ang lahat ng produkto ko. Sobrang daming ads ang tumatakbo, hindi na optimize, nasasayang at walang resultang nakukuha. Kaya kung gusto mong maging successful sa pag-run ng ads, magsimula ka sa konti muna. Start with 5 or 10 individual products only. Huwag mong i-run lahat sa ads para hindi ka malito. Mistake number 4, hindi inaalam at hindi naiingatan ang profit margin sa ads. For items na sobrang liit lang ng profit margin mo, hindi ka pwede mag-run ng ads kahit gaano karami pa ang pumapasok na orders. Para maiwasan mo ang common mistake na to, a simple thing that you can do is gamitin mo muna ang break-even ROAS na tinuro ko sa inyo para malaman mo kung ilan ba yung dapat mo nakukuha na ROAS to be profitable and to be able to protect your profit margin. Common mistake number 5 na sobrang dami kong kilalang seller na ito ang ginagawa ay tumitingin sila sa ads pero sa ROAS lang. Tulad ng tinuro ko sa inyo kanina, 4 na metrics ang dapat mong binabantayan, hindi lang ang ROAS. Dahil kung sa ROAS ka lang nakatingin, sobrang dami mong nakaiwan na potential to improve the efficiency of your campaigns. Now that alam mo na ang mga common mistakes na dapat mong iwasan, gusto naman kitang bigyan ng roadmap na pwede mong sundin into launching your first successful ad campaign. So sa simula or sa week 1, kailangan muna natin mag-launch ng 5 individual product ads. Set the budget at 200, alamin mo yung break-even ROAS, doblehin mo, at simulan na natin. After 3 days, dito na papasok ang first checkpoint. Tulad ng tinuro ko sa inyo kanina, tingnan nyo yung actual ROAS na nakukuha ng ads. Pag sobrang layo sa target, pwede nang i-terminate. Kapag naaabot naman yung target ROAS natin, pwede na nating dagdagan ng konti ang budget. After naman ng 7 days, pwede na nating i-analyze ang click-through rate at conversion rate. Tingnan natin yung dalawang metric na to. Ano ba yung pwede nating i-improve at ano yung pwede nating ayusin. Gamitin yung matrix na tinuro ko sa inyo para mas mapadali at mas mapalinaw palalo. After the first week, nasa week 2 na tayo. Dito na pumapasok ang adjustments. Usually, ang recommend ko sa inyo ay isa lang ang ayusin nyo, whether it be conversion rate or click-through rate. Dahil usually, ang nangyayari ay kapag pinagsasabay mo, ay nawawalan ka ng focus at nawawala ang resulta. Sa week 3 naman, ay titingnan natin kung ano ang naging resulta ng mga ginawa natin. Kapag pinalitan mo yung product image mo, tingnan mo yung click-through rate mo kung tumaas ba. Kung nagbigay ka ng discount at ng vouchers, tingnan mo yung conversion rate mo. Tumaas ba yan? If hindi, maybe we need to adjust again. At kung tumaas naman, ang ibig sabihin niyan ay tumaas na ang ROAS mo at pwede ka na ulit mag-scale. After natin gawin to, sa week 4, ready na tayo gumawa ng mas marami pang ads. Pwede tayo magdagdag 5 lang ulit at ulitin natin ang proseso na ginawa natin mula week 1. By following this roadmap carefully, nasisigurado natin na sinusundan natin ang proseso every step of the way. Wala tayong minamadali, wala tayong nilalaktawan. At ang pinakamaganda pa dyan, wala kang nalulugi at nare-realize mo ang maximum potential ng kada products mo. And after 30 days, makikita mo, meron ka ng 1 to 3 ads na sobrang profitable at sobrang ganda ng takbo. I'm here to tell you na hindi ang sipag mo o ang produkto mo ang problema. Ang reason ay wala kang tamang sistema at walang tamang team na tumutulong sa'yo mag-execute. At yan ang babaguhin natin sa video
Alam ko kung ano ang nararamdaman mo. Because even I personally went through that space. At lahat ng seller ay pinagdaanan yan. Kung saan nagtatry ka ng iba't ibang strategy, minsan gumagana, minsan hindi, may benta, minsan wala. Pero ang problema ay hindi consistent at hindi predictable. Parang palagi ka lang nag-aabang at nakadepende sa suerte. Pero hindi ka marunong mag-set ng campaign or hindi mo alam kung nalulugi ka ba or kumikita ka na. Tinitingnan mo yung ROAS mo pero hindi mo alam kung ano ang ibig sabihin yan. Or baka naman gumagawa ka ng content at nagla-live selling araw-araw pero hindi siya effective. At sa dulo ng bawat araw at effort, tinitingnan mo yung benta mo na sobrang liit pa rin. Ito ang pinagdadaanan ng mga sellers na walang tamang support structure. Pero dahil pinapanood mo ang video na to, may tiwala ako na matutunan mo yan. And I'm here to help make the process easier para hindi mo na pagdaanan ang mga hirap na pinagdaanan ko at ng sobrang daming iba pang mga sellers. Now, ready ka na? Ibigay ko na sa'yo ang single most important formula na kailangan mong malaman pagdating sa e-commerce. Kasi in all my years of experience and all my years of handling other people's store and my own stores, isang bagay ang napansin ko. Sa lahat ng store na malaki ang growth or maliit ang growth or mababa ang benta, there's a single formula na nagpapagalaw nito. And it is what I call the e-commerce equation. The formula is like this. Sales is equals to visitors times conversion rate times average order value. Itong tatlong levers lang ang dapat mong malaman. Let me put it more simply for you. Yung benta mo ay binubuo ng taong pumapasok sa store mo multiplied by gaano karami ang bumibili and multiplied by magkano ang binibili nila on average sa store mo. And alam mo kung bakit sobrang daming sellers ang hindi nag-grow? Dahil nakafocus lang sila sa isa sa mga levers ng e-com equation at napapabayaan na nila yung dalawa pa. At yung mga sellers na lumalago, alam nila at malinaw sa kanila ang e-commerce equation, ginagamit nila ang e-commerce equation at dahil dito, malinaw sa kanila kung saan may problema ang store nila at ano ang kailangan nilang ayusin. At dito sa Ecom Accelerator, yan mismo ang bibigay namin sa inyo. Clarity sa problema ng store mo, concrete strategies that you can implement to fix the problem para maabot mo na ang goal mo sa e-commerce. Para sa mga clients namin, ito ang mga ginagawa namin. Step 1, full store setup. I-audit namin ang buong store mo, photos, description, ads, affiliate, offer, traffic, at sobrang dami pang iba. All with the single purpose of increasing your sales. Aayusin din namin ang lahat para ma-maximize ang conversion rate mo at ang average order value mo para hindi ka nalulugi. Kasi remember, sa larangan ng e-commerce, it's not about how much you sell, but how much is your profit. Step 2, ads management. Ito ang aspekto na pinaka nahihirapan ng mga sellers. Pag-set up ng ads, pag-monitor, pag-adjust, pag-scale. At ang team na namin ang bahala dyan. Hindi mo na kailangan alalahanin yung mga simpleng bagay. And you can focus all your attention and effort on things that actually matter for your business and for your family. Step 3, LCAM or low-cost affiliate marketing. Ang pagbibuild ng network at community mo, kami na rin ang bahala dyan. Naghahanap kami ng thousands of affiliate para nakapag-promote ng product mo. That way, kahit tulog ka, may benta pa rin pumapasok sa'yo. And that is how you create systems that work for you. Sobrang daming sellers ngayon are working for the system. And we at Ecom Accelerator flip that script. Step 4, content at creatives. Kami na rin ang bahala dyan lahat. Mula sa pag-visualize, mula sa idea, hanggang sa actual production, editing, kami na dyan lahat. Wala ka nang kailangan alalahanin pa. And last but definitely not the least is full team support. Kapag nagkaroon ng problema sa store, hindi ka na mag-iisa. You will have a full back-end system to support you in any problems or challenges na magkakaroon ka. Whether mababa yung store mo, mababa yung listing mo, mababa yung ratings, mali yung presyo, tutulungan ka namin dyan. At hindi ka na mag-iisa. Sa madaling salita, lahat ng kailangan mo para ma-scale ang store mo at lahat ng problema na ma-encounter mo, kami na ang bahala. Hindi mo na kailangan manghula. You will have access to the systems that generate sales like this, like this, like this, like this, like this, like this, at sobrang dami pang iba. At kung nandito ka pa sa parte ng video na ito, I'm sure isang tanong lang ang nasa isip mo. Magkano ba? Before ko sabihin sa'yo, I want you to watch a testimonial video from one of our clients
para malaman mo ang kaya naming ibigay sa'yo na value. What made me go back is, kumbaga parang siguro naglakas loob na lang ako to try again. Maybe there's really an opportunity, and as what you said, nakita ko din from previous clients ni Ecom Accelerator na may mga proven businesses pa na that's working. I just want to talk a little bit about the investment that you made, no? Kasi for example, Ecom Accelerator, RYU, I'm sure it has malaking investment yan para sa end mo. Yes. What made you so sure na gagana to? Well, actually, lahat naman kasi medyo sugal talaga yan. Pagdating, lahat naman ng business, there's a risk, no? Yes. And also, joining Ecom Accelerator was a big risk for me that day. Yes. Kasi imagine, I wasn't earning. Diba? I wasn't earning, lahat talo eh. Talo lahat because of the fees. Hindi ko pa siya ganun kagamay kung paano i-operate yung online stores talaga. So, I was very risking everything, and even joining Ecom Accelerator, it was a big risk for me kasi syempre yung fees and all dagdag na naman, 'di ba? Pero I just really believed on the potential sa online ngayon. That's why kahit na we're losing, kumbaga I took a risk, and then yun, actually worth it naman pala. So, yun talaga, nakita mo talaga yung potential. The potential was so big na willing ka i-take yung risk kahit na risk siya. Yeah, yes, kahit na hindi pa kami profitable nun, kahit piso hindi kami kumikita ng time na yun. Puro out, wala talaga. Oo, wala talaga kami kinikita ng time na yun. Okay, so now that you mentioned losses, losses na may risk, nag-aabono ka pa, how did it feel that time para sa mga kapwa sellers na nahihirapan, na alam nila yung potential ng store pero nalulugi pa sila? What was your mindset nung natatalo ka pa? And then what's your message for sellers na natatalo ngayon pero you want to encourage them? Well, actually, for me kasi, you'll never know when are you gonna hit the market. Pero if you really believe in your brand, if you really believe in your product, no, one way or another, yung pinaka-advice ko lang is wag yung susukuan. Kasi like for me, actually 6 to 7 months akong talo. Wow. Basically, 6 to 7 months ako nag-ooperate na wala akong kinikita. Nalulugi pa. Nag-aabono pa ako. It's because of the fees eh. Also, yung mga shopping ngayon, may mga ads, diba? So basically, ang lakas din na ng kumain. So, for me is, siguro, totoo talaga yung mga sinasabi nila na never give up. Kasi talagang, syempre, once you give up, endgame na. At ayan, napanood nyo na first hand ang masasabi ng mga clients namin regarding sa service namin. Kung sasali ka sa Ecom Accelerator, our goal is to help you reach your first 1 million within 8 months. Hindi ito marketing fluff or empty promises. We will help you build a data-driven system na makakatulong sa'yo consistently magpataas ng benta mo. Hindi ka ba nagtataka na sobrang daming sellers ang tataas ng benta pero walang kita at the end of the day? Hindi lang to about mga fees and taxes, but also small and hidden expense na unti-unting kumakain sa kita mo nang hindi mo namamalayan. Examples ng mga leaks na to ay mga RTS na paulit-ulit, cancellation na kala mo maliit lang pero sobrang laki pala pag pinagsama-sama, mga promos at mga subsidies na hindi mo namamalayan na ikaw pala ang sumasalo, at mga ad performance na kala mo maganda pero hindi pala kumikita ang store. Karamihan ng mga sellers hindi nila naiisip to at hindi nila nabibilang, kaya yung resulta, wala silang idea na nalulugi na pala sila dahil sa mga maliliit na charges at fees na ito. Tandaan mo, sa e-commerce, hindi panalo ang malaki ang benta. Ang nananalo ay ang mga may control sa profit. Pinagdaanan ko na mismo to. Hidden cost number 1, RTS and cancellation. Isa ito sa pinakamalaking dahilan bakit naloloko ang mga sellers sa actual performance ng store nila. Pero in reality, they're only getting around 75% of the actual amount shown in the business insights. Actually, RTS and cancellation is pretty normal pagdating sa e-commerce. Pero ang problema, sellers don't take it into account and consideration. Usually, kailangan mong maglagay ng around 3 to 5% na buffer for cancellation and RTS. That way, siguradong hindi ka malulugi sa mga bagay na to. Hindi sapat na magaling ka lang sa ads at marketing.
dapat kontrolado mo rin ang nangyayari after the customer checks out. Yung mga malalaking sellers, may malinaw na proseso sila. Meron silang order confirmation, picking and packing accuracy, mabilis na shipping date, usually less than 24 hours, and proper handling and tracking ng mga canceled na orders. Bawat canceled orders, they take that into account pagdating sa mga ads nila at sa mga campaigns nila. At kung gusto mong tumagal at mag-scale sa e-commerce, you need to take serious consideration sa mga RTS at cancellations because this is the biggest hidden cost pagdating sa e-commerce. Number 2, stolen or lost parcels. Isa pa ito sa mga realidad ng e-commerce. Kahit gaano pa kaayos ang proseso mo, may leakage na nangyayari sa delivery stage. Mga parcels na hindi natatanggap ng buyers, CODs na tinanggihan at hindi tinanggap, at minsan outright fraud kung saan ninanakaw at pinapalitan ng items. At ang masakit pa dito at unti-unting kumakain sa kita ng mga sellers ay hindi nare-reimburse ang mga items na to. Habang lumalaki yung store mo, mas lumalaki at lumalaki ang expenses mo sa mga items na to. And this is another hidden cost na hindi namamalayan ng mga sellers kadalasan. Ito ang dapat mong gawin pagdating sa mga stolen and missing parcels. You need to have an assumed loss rate. Hindi lahat ng parcels na pinapadala mo ay mababalik sa'yo. At lahat ng dispute mo, hindi rin lahat mananalo ka. And that is why you need to account for losses like this. Usually, nasa 1 to 2% ang kailangan mong ilagay dito. Unahin natin ang platform fees. May komisyon si Shopee at TikTok sa bawat orders na pumapasok sa store mo. May transaction, payment processing, at order processing fees din. Number 3, sleeping inventory. Ito yung mga stocks na technically asset siya, pera siya, pero in reality, natutulog ang puhunan mo at wala kang kukuhang cash flow. Ito yung pera na pwede mo na sanang ipaikot sa ads, bagong opportunity, or mga bagong items. Pero natutulog lang siya sa mga products mo. Kasabay nito, may expenses ka pa at may storage cost ka pa sa paghahawak ng mga items na to. Ito yung realidad ng karamihan ng mga nalulugi na sellers. Hindi sila nalulugi dahil wala silang benta, kundi nalulugi sila dahil natutulog ang mga items nila at ang puhunan nila. Sobrang daming stores ngayon, ang lalaki, pero sobrang laki din ng mga sleeping inventories. And that is why kung seller sa e-commerce, kailangan mong maintindihan ang simpleng konsepto na ito. And that is, cash flow is everything. Success in e-commerce is not about gaano karami ang produkto mo, but rather gaano kabilis ang turnover ng items mo. At ang nananalo sa e-commerce, ang mga stores na mabilis na papaikot ang mga items into profit and cash. Number 4, opportunity cost. This is the price that you pay on choosing one thing over another. Sa e-commerce, madalas mali ang choices. Nauubos yung oras, pera, at effort mo sa mga items na maliit lang ang kita mo or operations na hindi maganda. May sales naman, pero maliit lang ang naiiwan. Maraming sellers, araw-araw abala sa chat, RTS, at mga refunds. At ang resulta, nawawalan na sila ng oras to focus on things that actually drive and build their store. At dito na pumapasok ang opportunity cost. By choosing to focus your attention and effort on one thing, nawawalan ka na ng oras to focus on another thing that might actually help you 10x your store. So ano nga ba talaga dapat ang binibigyan mo ng oras at atensyon? Ito yung mga tasks na hindi mo nogamus. Pag-reply, pag-print ng waybill, pag-edit ng pictures, these are tasks na hindi na dapat ikaw ang gumagawa. As seller and owner of the store, you need to focus on building and finding new hero products. You need to invest your efforts and time into building your brand and building your supply and distribution channels. Ito yung mga bagay na once you give your time to it, it gives you a disproportional return on your efforts. I want you to remember this. In e-commerce, sometimes natatalo ka hindi sa mga bagay na ginagawa mo, pero sa mga bagay na nawawalan ka ng oras para gawin. At ito ang 4 hidden costs na hindi mo namamalayan kumakain na pala ng kita mo sa e-commerce. I-share ko sa inyo ang secret strategy na ginagawa ng mga top sellers to increase their sales by 40 to 50% without spending a single extra peso on ads. And the best part is, kaya mo rin tong gawin sa store mo after watching this video. Kasi napapansin ko, sobrang daming sellers ngayon ang obsessed sa traffic. Mag-a-ads, mag-a-affiliate, magko-content para dumami ang pumapasok ng tao sa store nila.
Ang iba naman, sobrang focus sa conversion rate. Discount dito, discount dyan, to the point na sobrang liit na ng margin nila. Ang nangyayari, yung growth nila, hindi sustainable. But what if I tell you that there is a better way? Kung may benta na yung store mo at established na siya, may mas madali at mas murang paraan para mapataas ang benta mo sustainably. Hindi ito ads or affiliate. Ito yung tinatawag ko na average order value optimization. The principle of AOV optimization is simple. Marami nang bumibili sa store mo. Marami ka ng traffic. So instead of chasing new customer and spending money to acquire them, it's much more cost efficient to make your existing customers spend more. And honestly, karamihan ng sellers, ginagawa naman nila to. Gumagawa sila ng mga vouchers, bundle deals, promos. Pero the biggest mistake and the most common mistake na ginagawa ng lahat ng sellers ay hindi sila intentional pagdating dito. Hindi sila data-driven. As a result, yung nakukuha nilang outcome hindi consistent. At sa video na to, yan ang aayusin natin. Ituturo ko sa inyo kung paano nyo yan isi-set up ng tama, kung paano nyo itatrack, and most importantly, common mistakes na kailangan mong iwasan. Magpapakita din ako sa inyo ng actual na case study para makita ninyo ang power ng AOV optimization. At ibibigay ko rin sa inyo ang exact playbook na ginagamit namin. Gusto ko muna i-explain sa inyo ang math behind AOV optimization. Back in December, meron kaming isang client. Yung benta nila, nasa 3 million na. Yung conversion rate, nasa 8%. And yung traffic na pumapasok, umaabot ng 130,000. At yung AOV nila, nasa 420 pesos. Upon analyzing the store, napansin namin na ang taas na ng conversion rate niya at ang dami na ng traffic niya. So instead of focusing on these two aspects, ang ginawa namin na strategy ay nag-focus kami sa pagpapataas ng AOV nila. And after applying the strategies na ituturo ko sa inyo mamaya, alam mo ba ang naging resulta after 1 month? Yung conversion rate niya from 8 naging 7. Yung traffic naman from 130,000 tumaas lang ng 8%, naging 140,000. Pero andito yung magic. Yung AOV niya from 420 naging 500. Alam mo ba kung magkano na ang sales niya? 4.6 million mula 3 million. That is a 1.6 million increase in 1 month without extra spending. And that right there is the power of AOV optimization kapag ginawa mo ng tama. Now, papasok na tayo sa mga actual strategies. Kailangan mo munang malaman ang goal mo. Kasi kung wala ka niyan, manghuhula ka lang. And you're actually wasting one of the most powerful marketing tool na binibigay ng mga platforms. Before you create any promo, you have to have a goal in mind. Ano ba yung goal mo? Is it para tumaas ang AOV mo? Or baka dumami yung followers mo? Or may bagong product ka na gustong i-introduce? Or may item ka na gustong i-clear ang inventory? Whatever goal you have, dyan magbabase ang strategy na gagawin mo. Now, wag na nating patagalin pa. Let's get into the actual strategies. There are 4 strategies na gusto kong i-share sa inyo. And I want to start with my personal favorite. At ito ang isa sa pinaka-effective na strategy, which is free gift. Free gifts are one of the most underrated strategies sa platform. Sobrang daming sellers ang hindi alam or hindi ginagawa ito. Pero trust me, kapag sinimulan mo to, nakikita mo ang magic. The setup for free gift is actually very simple. You just need to set a minimum spend requirement. At kapag naabot ng customer yung amount na yon, they can automatically claim the free gift. At ito ang sikreto. Pagdating sa free gift, it doesn't need to be an expensive item. Yung mga non-moving items mo or slow-moving, yan ang pwede mong gamitin na free gift. So instead of masisira sila or mag-expire, it becomes an incentive for your customers to buy more. So ganito ang magiging setup niyan. For example, your current AOV is 300. Pwede mong iset yung free gift threshold to 350. Ang magiging natural instinct ng mga buyer mo ay magdadagdag sila ng konting items para ma-reach nila yung 350 threshold mo at makuha nila yung free gift. Especially dito sa Pilipinas, sobrang lakas ng sulit mindset. People want the best deal. Kaya kung alam nila na kailangan lang nila magdagdag ng konting amount at makukuha nila yung gift, more likely than not, gagawin nila yan. And remember, ito ang trick. You can't just stop
at one tier. You need to set multiple tiers of free gift. So sa example natin, you need to set 350, 400, and 450. The more the customer spend, the bigger the reward you give them. Strategy 2, vouchers. This is one of the most common na ginagamit ng mga sellers. Pero sobrang daming sellers ginagamit ito ng walang direksyon. Gumagawa sila ng mga 5% off voucher. For what reason? Wala. Kaya ang ending, walang nagiging tulong sa AOV at sa store. Ang tamang paraan sa paggamit ng voucher ay dapat palaging may kapalit. A simple thing that you can do is to convert vouchers into follower vouchers. Same na discount lang, pero you gain more followers. You can also use vouchers to increase your AOV. Same example sa free gift. Sabihin na natin na ang AOV mo ay nasa 300. So you can set a minimum spend voucher of 350 pesos. That way, your customer sees the voucher and isipin nila, dagdag lang ng konti, mas malaki yung discount na makukuha ko. And same with free samples. You can also create multiple tiers of voucher. That way, may ibang customer na sobrang laki ng AOV nila para lang makuha nila yung malaking voucher na binibigay mo. Sobrang ganda din ng AOV optimization kasi yung mga discount, yung mga promos na binibigay mo, napupunta siya sa mga buyers mo. So it also increases the chance of them buying again. Instead na gumagastos ka ng ads na napupunta sa platform, value goes to your customer. Strategy 3. Bundle deals. Bundle deals is one of the easiest way to make your customer buy more than one unit. Instead na isang item lang yung bibilhin ng customer mo, bundle deals encourages your buyers to buy more. Ang setup, pwedeng buy 3, get 3% off, or buy 3, get 1 free. You can also adjust this based on your profit margin. Pwede kang mag-start as low as 1 or 2%, pero the higher, the better. Lahat yan magbabase sa margins mo. Pero the important rule for bundle deals is gawin mo to for high profit items. That way, mas malaki yung discount na pwede mong ibigay, but at the same time, malaki pa rin ang kikitain mo. And remember, kapag yung product mo ay nakaset up na ng bundle deal, hindi mo na yan pwedeng i-add sa add-on deal. At yan ang pag-uusapan natin next, which is strategy number 4, add-on deal. Add-on deal is one of the smartest way to introduce new products to the market. So how it works is simple. Yung top products mo ay mag-add-on ka ng isa pang product. So usually, ito yung mga items na bago pa lang or gusto mo pa lang i-introduce to the market. So kapag bumili ako ng top products, automatically makikita ko na may add-on product. Dalawa lang ang goals natin pagdating sa add-on deal. Number 1, exposure and trial for new products. You have to use this feature as an opportunity to test out new items and how the market will respond. Number 2, impulse buying. A lot of customers wants to buy more. You just need to give them the right reason to buy. Pero based on our experience, for add-on deals to work, one of the most important factors is the discount. Kailangan mong lakihan ito. Because remember, add-on deals is used to promote new products. So konti pa lang yung mga reviews niyan. That's why you need to give a bigger discount to incentivize your customers to buy. And that right there is the goal of add-on deal, to get purchases, not profit. Yung 4 na strategy na sinabi ko, kapag ginamit mo yan ng sabay-sabay, it will guarantee increase your AOV, increase your followers, promote your new products, and increase items sold. And ito rin ang exact na dahilan kung bakit pwede pang tumaas ng 40 to 50% ang sales mo right now, just like our clients did here and here. Now that alam mo na ang 4 na strategies to increase your AOV, pag-usapan naman natin ang mga common mistakes na ginagawa ng mga sellers at papaano mo ito maiiwasan. Mistake number 1, static promos. Hindi ino-optimize. Ito yung pinakamalaking sayang. Kasi yung mga sellers, gagawa sila ng promo and then hindi na gagalawin. Hindi na nila check kung gumagana ba yan o hindi. Remember guys, promos are not set and forget. Dapat palagi mo yan check at ino-optimize. Yung mga gumagana, create more. Yung mga hindi, i-terminate nyo. And kapag nakita nyo na tumataas ng AOV nyo, you need to change the minimum spend target for the promos that you create. That way, tumataas ang average order value nyo. So here at Ecom Accelerator, ay meron kaming weekly review ng mga promos. Simple lang, tinitingnan namin ano ba yung effective, ano yung hindi effective, at ano yung pwede naming i-replicate. It takes less than 15 minutes, pero sobrang effective.
So I highly encourage na magawa mo rin to kung gagawin mo ang AOV optimization. Mistake number 2, masyadong malayo yung threshold sa actual na AOV. Isa sa mistakes na ginagawa ng mga sellers ay gusto nilang lumaki agad ng mabilis ang AOV nila. Kaya yung min spend threshold ng mga ginagawa nilang promo, sineset nila ng sobrang taas. For example, 200 lang yung current AOV nila, pero yung threshold na sineset nila ay nasa 400 agad. Kaya ending, masyado siyang malayo. So customers do not see the value sa promo, kaya hindi kumakagat. Ending, walang resulta, walang kwenta. So as much as possible, kung gagawin mo to, you need to set the threshold 10 to 15% more. So for example, ang AOV mo ay 200, you need to set it at around 230. Hindi malayo, your customer feels like it's attainable, and dyan sila kakagat. At kapag nare-reach na ng customer mo yung level na yun, doon mo siya i-adjust slowly and increase another 10%. Gradual and sustainable. Mistake number 3, flat discount voucher with no minimum spend. Ang mindset ng mga seller dito, magva-voucher ako para tumaas yung AOV ko. Pero in reality, kung wala kang sineset na minimum spend, walang kwenta yan sa AOV mo. Nagbigay ka lang ng discount para sa customer mo with no clear direction. Remember, kailangan mo palaging tanungin ang sarili mo, ano ang nakukuha ko? Ano ang goal ko? Kung wala kang maisip, mas maganda na wag mo nang gawin. Mistake number 4, lahat ng products ginagawang bundle deal. Itong mistake na to ay actually ginawa ng isang client namin. Lahat ng product niya, nilagay niya sa bundle deal. Even yung mga maliliit lang yung profit. Kaya ang ending, nalugi siya sa mga low profit items. Remember, bundle deals are for high profit items. Kaya kung gagawa ka nito, you need to identify ano yung mga high margin products mo na pwede mong isali at pwede kang magbigay ng malaking discount. Mistake number 5, hindi pinapalitan ang add-on deals. The main purpose of add-on deals is to promote new products. So after a while, after 1 month, after 2 months, kapag medyo kilala na yung item mo, you need to change it. That way, hindi ka nagbibigay ng discount for an item that is already established. It also gives you the opportunity to promote more and newer items to the market. Now that alam mo na ang different kinds of AOV optimization, I have a challenge for you. In the next 30 days, I want to challenge you to increase the AOV and sales ng store mo. So ganito ang gagawin mo. In the first week, you need to set up the 4 promos na pinag-usapan natin. Gamitin mo yung current AOV mo as the baseline. Kung 200 pesos ang current AOV mo, use that as your reference. And then after 1 week, sa week 2, kailangan mong i-check ang naging resulta ng ginawa mo. Tumaas ba yung AOV mo? Dumami ba yung item sold mo? Dumami ba yung followers mo? If yes, kailangan mong i-adjust yung minimum spend na threshold mo. At kapag hindi naman, kailangan mong i-adjust yung discount or yung item na binibigay mo. Because that means the value or the perceived value na binibigay mo ay hindi sapat sa mga customers mo. After mong gawin ito, sa 3rd week, kailangan mo naman magtanggal at magdagdag. Tanggalin mo yung mga hindi gumagana na vouchers or free gift na items and create more of the things that work. That way, ma-amplify yung resulta na nakukuha mo and makikita mo na tumataas ang AOV mo. And our last week, I want you to monitor the entire month progress. I-optimize mo yung mga ginawa mo based on the data na nakikita mo. Iiwan mo yung mga effective at yung mga hindi, i-terminate mo na. That way, hindi ka nagsasayang ng discounts and items for free. Kapag nagawa mo to in 30 days, I guarantee you, makikita mo na tumataas yung AOV mo at dumadami ang benta mo. Ito yung sistema na ginagamit ng top sellers to scale efficiently and effectively. Sa halip na nagbabayad ka para sa traffic na hindi naman siguradong bibili, ang ginagawa ng Elcam is ang mga affiliate ang nagdadala ng benta sa'yo. And the beautiful part of it, kailangan mo lang silang bayaran kapag nag-deliver na sila ng sales. By the way guys, I'm Richmond Tan and I've helped hundreds of sellers scale their Shopee store using this exact Elcam strategy. Sa agency namin here at Ecom Accelerator, we manage and are able to generate over 100 million monthly sales. And may isang pattern na palagi naming nakikita.
The sellers that uses the LCAM strategy scales faster, spends less, and profits more. Pero ngayon, sobrang daming sellers pa rin. Hindi nila alam kung paano ma-implement ang LCAM properly. And maybe this is you. Wala ka bang sistema para mag-recruit ng affiliates? Or wala kang sistema to make them happy and satisfied? Kasi even if one of these two things exist, hindi maganda ang affiliates mo. And sobrang laki pa ng potential. Kaya in this video, I'm going to teach you how to use LCAM and maximize the affiliate marketing to generate so much sales for your store. So wag na tayo magtagal pa. Let's dive in. Using this LCAM strategy, tuturo ko sa inyo kung paano kayo mag-attract, mag-maintain, and mag-incentivize ng mga affiliates. That way, they are promoting your store and products 24/7. At ang pinakamaganda, wala kang kailangan ilabas na pera. Kasi ito yung mindset ng mga sellers pagdating sa affiliate marketing. Mag-invite lang ng influencers or mga KOL. But that is the wrong approach and masusunog lang ang budget mo. Tapos karamihan, maghahanap lang silang 1, 2, or 5 affiliates. And that is the wrong approach. Kasi pagdating sa affiliate, it's all about numbers. The more you invite, the more content you have, and the more chances of a viral content that generates so much sales. And that is the truth to success to affiliate marketing. You can never depend on 1 or 2 affiliates lang. You need to have an army of affiliates that are creating content and value for you. Now, alam ko ang iniisip mo. Kailangan mo ng maraming affiliates. Pero saan ko ba hahanapin ang mga affiliates na yan? And I am here to answer that question for you. I'm going to teach you the tools that are built in e-commerce that help you find more affiliates. Tapos, I'm also gonna teach you how to create a compelling offer that makes your affiliates happy. We are going to change the results that you're getting. From a few influencers, generic posts, to hundreds and thousands of affiliates that are creating countless of content and are able to generate consistent sales. When I created LCAM, gusto ko makahanap ng strategy na di ko kailangan gumastos ng malaki sa mga influencers. And maliit lang ang kailangan kong ilabas na pera. That way, never akong malulugi. And that is exactly the beauty of LCAM. Low risk, high reward. It helps you build repeatable and scalable systems that attract high-quality affiliates. Now that alam mo na ang LCAM, pag-usapan naman natin kung paano mo yan i-implement agad sa business mo. LCAM also stands for Leverage, Convert, Amplify, and Maintain. Bakit nga ba? Kasi this is the framework you need to have to activate your LCAM. First, ang leverage. Dito pinaka nagkakamali ang mga sellers. Pagdating sa affiliate marketing, hindi mo dapat nire-recruit ang mga pinaka-popular. Kasi sobrang mahal niyan and sobrang dami nilang mga offers. Instead, you need to focus on the right ones. Sila yung mga konti lang yung partners, sobrang motivated, and sa brand mo sila mag-focus. Once you're able to unlock that, that is when the magic happens. Kailangan mong piliin yung mga nasa niche mo. Kung gym gear or equipments binebenta mo, kailangan mo maghanap ng mga gym influencers. Hindi yung mga random na vloggers lang. But here is the thing with affiliate marketing. It's really a numbers game. Pero ang kagandahan dyan, you can invite thousands of affiliate and it's totally free. The next part is convert. Once na nakahanap ka ng mga affiliate that drives organic traffic, your next job is to convert them. Kasi kadalasan nakikita ko rin to. Ang dami nilang affiliates pero wala pa rin bumibili. And the problem is in converting and the offer. Ang resulta, nawawalan ng motivation ang mga affiliate. Kasi sayang, ang dami nilang ginagawa, ang dami nilang nawapasok, pero wala pa rin bumibili at wala pa rin silang commission. That's why if you want a successful LCAM strategy, you need to focus on converting. So if marami ka ng affiliates pero wala pa rin bumibili, you need to look at the offer, the pricing, and the urgency factor. And the best way for you to know this is to understand the e-com equation. If you want to know more about that, I have a full video kung saan dinidiscuss ko yan in depth. So be sure to watch that after this video. So remember, ang trabaho ng affiliates ay hindi sales. It's traffic to your store. Whether they buy or not is completely up to your offer. Once you understand that, that's when you start to win the affiliates game. Now, let's talk about the next part, which is amplify. Dito papasok ang scalability ng affiliates.
yung mga top affiliates mo, you need to reward them para mas gusto nilang i-promote lalo ang brand mo. Hindi naman kailangan ng sobrang laking monetary value. Kahit konting free samples lang, konting vouchers lang, that shows your appreciation to affiliates. And magugulat ka na lang, sobrang motivated nila and sobrang laki ng resulta. And that is a key to winning top affiliates. Show appreciation to them and they will return it tenfold. And let me give you another pro tip. Yung mga maganda and top performing contents ng mga affiliates mo, you can ask permission from them and repost it on other platforms like Facebook, YouTube, and social medias. And the last part of LCAM is maintain. Nagawa mo na ang lahat. Nakahanap ka ng affiliates, nagko-convert ang store mo, and binibigyan mo sila ng magandang offer. Pero sometimes, nakakalimutan ng mga sellers to. You need to maintain your affiliates. So what do I mean by maintain? Ang daming sellers, nakapag-launch na ng magandang affiliate program. Tapos ang gagawin nila, bababaan nila ang commission rate. And there is no worse way to lose the trust and motivation of your affiliates. Kasi naghirap sila to create content and drive value to your store. And ang gagawin mo, bababaan mo ang commission rate. So that is a big no-no pagdating sa affiliates. Pagdating sa affiliates, it's all about relationship. You need to maintain it, you need to cultivate it, and most importantly, you need to put some attention to it. Kasi pagdating sa affiliates, the goal is to build a community of affiliates. Hindi yung mga content creators na isang beses lang magpo-post. Once na magawa mo ito ng tama, you will have an army of salespeople that are promoting your product non-stop. Wala silang salary, only a commission kapag nakabenta. Okay, and we are going to break it down in 3 simple steps para mabilis mo itong magagawa. Step 1, invite. Every single day, kailangan mo mag-invite ng affiliates. Pero ang kagandahan sa mga platforms like Shopee and TikTok, you can go to the affiliates page and you can filter content creators on certain niche, certain followers, and certain GMV. Sa page na yan, pwede ka maghanap at pumili ng thousands and thousands of affiliates. Pero uulitin ko guys, when it comes to affiliate, numbers game. So kailangan mo mag-invite ng marami every single day. Step 2, you need to check your data. Same with ads and every other strategy. Sa data dapat tayo nagbabase. Kailangan mo tumingin sa dashboard and check kung sinong content creators ang effective and what your data is telling you. So ano nga ba gagawin natin sa data? For example, may isang top performing content creator ka. You need to send them a private message and build a relationship. That way, mas malaki ang chance na gagawa sila ng more content for you. Another example of what you can do with data is pwede mo makita kung gaano karami ang clicks and traffic. Diyan mo malalaman if may problema ba sa offer mo o may problema sa mga affiliates na ini-invite mo. Everything you need to do, whether it be scaling, inviting more, it all should depend on data. And lastly, the third step is to communicate and to repeat. Message and build relationship with your affiliates. Tanungin mo sila how you can support them and how you can help them. And I promise you, kapag nagagawa mo yung 3 step na yan, imposibleng hindi gumana ang LCAM sa store mo. Sobrang simple lang, di ba? Invite, check, and communicate. Tapos paulit-ulit lang yan and paulit-ulit ang resultang makukuha mo. And as promised, simple, repeatable, and low risk and cost strategy. I made this strategy so simple para magagaya mo agad yan sa store mo. Do it for 30 days and I promise you, iba na ang affiliate system mo. Now, let me give you a case study para mas makita mo lalo ang power ng LCAM. We had a store na bago pa lang. 10 pa lang yung affiliates na nagpro-promote sa kanila and halos walang affiliate sales. Ginamit namin ng LCAM and the first step, which is invite. Simple lang. Every single day, we invited 400 affiliates. 5 minutes lang ginawa ng seller. Pero ginawa na yan for 30 days straight. And the result, nakapag-invite siya ng over 12,000 affiliates. And out of that 12,000, kahit 10% lang ang tumanggap, 1,200 agad ang affiliates na nagpro-promote ng product niya. Can you imagine that? 1,200 na tao nagpro-promote ng products mo. Walang bayad, walang fancy ads, walang marketing. All like clockwork for free. And the result?
that store is able to generate 3 million sales from affiliates pa lang yan. And that is the power of Elcam. Kapag nagawa mo yan na maayos, it compounds the more and more you do it. Ngayong alam mo na ang importance of Elcam and how to do it, I want to challenge you. For the next 30 days, I want you to invite and build your own affiliate system. Magsimula ka lang, 200 or 400 na affiliates daily. Start small, but be consistent. Tapos, I want you to optimize your listing for maximum conversion. And lastly, I want you to build a relationship with your top affiliates. Message 3 of them every single day. And by the end of this challenge, dapat meron ka ng hundreds, if not thousands of affiliates promoting you, relationship with 50 to 100 of your top affiliates, and optimized listing that focuses on conversion. And I'm telling you, kapag magawa mo to ng tama, you will see exponential growth kahit walang ads. In fact, alam mo ba, in my last affiliate video wherein tinuro ko ang Elcam, the sellers that participated in the challenge were able to generate 14 million sales. Here are some of the messages of sellers who participated in the challenge and were able to generate sales using the Elcam strategy. Guys, malapit na ang bare months. Naisipan ko na i-share sa inyo yung mga nakikita ko na mistakes na ginagawa ng mga sellers. And these are costing them millions of pesos. At ito ang sikreto ng mga malalaking sellers. Yung bare months, hindi yan napapanalo ng September, October, November, or December. Napapanalo yan ng mga sellers na naghahanda July pa lang. Aminin mo, karamihan ng mga sellers ganyan mag-isip. Sa September, mag-a-ads ako. At pagdating ng November at December, sale ng sale ang ginagawa nila. At ito ang sikreto. Pagdating ng September, kung doon ka palang magsisimula, tapos na ang laro at napag-iwanan ka na. Dapat, bago pa lang mag-quarter 4, handa ka na. At sa video na to, i-share ko sa inyo kung ano ba yung mga bagay na dapat mong paghandaan. At gusto ko i-share sa inyo ang ginagawa naming preparations to maximize the bare months. At kung paano mo gagayahin ito sa store mo. Ready na? Let's go! Bago natin pag-usapan yung aktual na dapat mong ginagawa, ipapaliwanag ko muna sa inyo kung bakit sa July napapanalo ang bare months. Ito yung katotohanan. Lahat ng bagay na bebenta at sasabog ng Q4, meron niyang time lag. Ano nga ba ibig sabihin nun? Ibig sabihin, it takes time para mabuo at sumabog yung item na yan. Kaya huwag kang mag-e-expect na magpapasok ka ng bagong item sa September tapos bobomba siya ng bare months. Hindi mo makukuha ang gusto mo na result sa isang buwan lang. Bakit? Kasi yung affiliate, kailangan mong i-build yung relationship. Yung ads budget, kailangan mong konti-konting scale. Yung mga stocks mo, kailangan nakahanda. At yung mga reviews mo, kailangan unting-unting dumadami yan. Hindi mo kayang madaliin ang mga bagay na yan. And you shouldn't. At ito yung punto na gusto kong i-share sa inyo. Yung mga seller na nanalo, hindi yan nananalo ng bare months. Naghahanda sila ng mabuti ng July pa lang or June. Now, I'm sure, alam kong gustong-gusto mo na maghanda at ituturo ko sa inyo step by step ang mga dapat mong bantayan. Preparation 1. Ito ang pinaka-importante at pinaka-hindi nababantayan ng mga sellers. Dahil para sumabog ang benta mo, kailangan meron kang stocks. Aminin mo, lahat tayo pinagdaanan to. Naubusan ng stock nung bare months na, kaya walang mabenta. Tapos nag-order ng marami at nung January na dumating, nung wala ng demand. Kaya ang ending, wala ng benta at naipit pa yung cash flow sa stocks. And this is the point that I'm trying to make. Sa July pa lang, dapat binabantayan mo na kung ano yung mga top selling mo at i-secure mo na ang stocks. Dahil usually, lalo na kapag imported yan, it takes around 2 to 3 months bago dumating ang stock. So kung sa July ka nag-order, sakto lang na bare months yan darating. Hindi yung November or December na saka ka magsa-stock up. Kasi by that time, it's already too late. Ngayon, pag-usapan naman natin ang preparation number 2. Which is pag-aayos ng fulfillment process. Sobrang dami kong seller nakikita. Nung bare months, ang dami ng orders na pumapasok. Tapos yung team nila, hindi na nakakasabay sa pagpapack at sa pag-ship. Kaya ang ending,
nagkakaroon ng penalty at punishment yung store. Instead na sobrang daming benta, lalong nawalan ng benta. Which brings me exactly to my second point. Before pa pumasok ang bare months, kailangan mo nang i-check at ayusin yung fulfillment flow ng team mo. Habang konti pa lang ang orders, ayusin mo na yung proseso. That way, pag dumami lang ang orders, hindi ma-overwhelm ang team mo and you can actually fulfill the demand. Ngayon, pag-usapan naman natin ang preparation 3. At dito nalulugi ang karamihan ng mga sellers pagdating ng bare months. When it comes to testing your products and finding winning items, dapat ginagawa mo yan ng quarter 3. Tuwing July, tuwing June, tuwing May. That way, pagdating ng bare months, ang kailangan mo lang gawin ay i-scale yung mga winning products na alam mo. Dahil so many sellers make this mistake. Quarter 4, iniisip nila lahat mabenta. Kaya ang ending, lahat sabay-sabay nilang pinro-promote at sobrang tumataas yung ad expense nila. Pagdating ng bare months, mas mahal ang ad space. Kaya kung sa quarter 4 ka palang magte-test ng product at magte-test ng sobrang dami, malulugi ka talaga. Kaya habang ngayon pa lang, test mo na yung mga products mo, hanapin mo na yung mga winning items. That way, you can be as profitable and as prepared for the bare months as possible. At dito na pumapasok yung pang-apat na preparation na dapat mong ginagawa. At sobrang simple lang nito, reviews. Alam mo ba na pagdating ng bare months, sa isang bagay lang nagkakatalo ang mga sellers. At ito ang conversion rate. And there's no better way to increase your conversion rate than increasing your reviews and your social proof. Habang maaga pa, kailangan mong padamihin ang reviews mo. And I mean, kailangan mong maging intentional sa paggawa nito. Review price, bagsak presyo para dumaming reviews, or simply asking your customers to leave a positive review. Kasi itong tinatanim mo na reviews, yan ang magbubunga ng sobrang daming benta pagdating sa bare months. At habang inaayos mo na rin yung conversion rate mo, make sure na optimize yung product listing mo at yung mga product images mo. That way, pagdating ng bare months, magbebenta ka na lang, hindi mo na kailangan isipin yung conversion rate. Which brings me to my next point, at ito yung preparation 5. Traffic. Pagdating sa e-commerce, there's only 2 ways to increase your traffic. Number 1, ads. And number 2, affiliate marketing. So, paano ko nga ba magpre-prepare? So, before pa yung bare months, pagdating sa ads, you need to already be testing multiple creatives and multiple products. Hanapin mo na yung winning product mo. That way, pagdating ng peak season, magsiscale ka na lang at mag-aantay ng benta. And more importantly, affiliate marketing. Before pa yung peak season, before pa maging sobrang busy yung lahat, you need to invest a lot of your time in finding affiliates and creating relationship with them. Kasi ito yung katotohanan. Kapag peak season na, saka ka maghahanap ng affiliates, kahit gaano karami pa yung free sample na ibibigay mo, it's already too late. Dahil yung mga affiliates, may mga partners nang nahanap, may mga nakausap na, may mga content na nahanda na. Kaya kung hindi ka paggagalaw ngayon, you are leaving so much potential on the table pagdating ng peak season. At ayun, yan ang mga preparation na dapat mong ginagawa ngayon pa lang. At dahil alam mo na yan, pag-usapan naman natin ang mga common mistakes na dapat mong iwasan para hindi masayang ang pera mo. Mistake number 1. Bare months is not the time to test and launch new products. Your focus as sellers should be scaling the winning products na alam mo na and increasing your conversion rate and AOV. Kasi isipin mo, ba't ka magla-launch at magte-test ng bagong product sa panahon na sobrang mahal ng ad cost? Instead, you should be doing that during the off-season kung saan sobrang mura ng ad costs. Mistake number 2. Spending 5x or 4x sa ads. This is one of the biggest mistakes na nakikita ko na ginagawa ng mga seller. Iniisip nila, bare months na, bombahin ko na yung gastos ko. But that right there is one of the reasons kung bakit hindi nila na ma-maximize ang bare months at nalulugi pa sila. Ako na mismo yung nagsasabi sa'yo. Kasi yung mga buyers, bibili at bibili na yan. Alam mo kung saan nagkakatalo? Sa conversion rate, sa reviews, at sa average order value. And the last common mistake na dapat mong iwasan
is not having a proper inventory system. The idea is simple. You need to have a proper system na nagbabantay ng inventory mo. Yung mga out of stock, dapat nire-restock mo na at merong on the way na stocks na. That way, pagdating ng bare months, bebenta ka na lang. Kasi lahat yan, walang kwenta kung pagdating ng bare months ay walang stock yung mga products mo. Huwag na huwag niyong kakalimutan to, sellers. Yung bare months, napapanalo yan ng July. Kasi everything in e-commerce has a time lag. Yung reviews, yung stock, yung affiliates, yung ads, everything takes time.